Masyado ka na nagiging pabigat. Ano bang naitulong mo sa akin dati? Wala naman, di ba? Pero bakit kita inaalagaan ng ganito? Alam mo, sana natuluyan ka na lang eh. Baldog, oo nga matagal na yun. Pero nakita mo naman yung trato mo sa akin. Kung pakainin mo ako, Nasa court nga ako. Wala naman akong bola. Pare, ayun si Baldugo. Oh, ano? Tara, puntutan natin ulit ang pera, bulihin natin. Ano? Baka may bariya ka dyan. Wala pa akong pera. kung wala. Pwede ba yan? Tignan nga natin yan. Nung wag mo sinasabing wala. Di pwedeng wala. Oh, pare, ito 20 oh. Pwede na ito pang wala. iwas. Sabi mo wala. Sige na, doon ka na. Uy! Kainan na naman! Ba't ba lagi niyo inapi kapatid ko? Bakit? Pakialam mo. Kala mo sino ka? Kala mo sinong malaki ka? Subukan niyo ulit. Papabarangay ko na kayo. Papabarangay daw pare. Tara na nga. Huwag kayo kalokohan. Tara na, Al. Uwi na tayo. Hanggat nandito ko, walang pwedeng manakit sa'yo. Ako lagi magtatanggol sa'yo dahil kuya mo ko. Salamat, kuya. Lumipas ang mahabang panahon at ang buhay ni Baldog ay napariwara. Nalulong ito sa kung ano-anong klaseng bisyo at ang pag-iinom. Mga mahihina kasi manginginom. Pag hindi na kaya, huwag nang humarap sa akin. At hindi niya namamalayan na napapabayaan na niya ang kanyang kuyang may kapansanan. Isa rin to eh. Sakit sa ulo. Anak ng toko ah. Iniwanan na kita ng pagkain dyan. Hanggang ngayon hindi ka pa rin kumakain. Hoy. Ano bang gusto mo? Alam mo, masyado ka na nagiging pabigat sa buhay ko. Sa buhay namin mag-asawa. Dumating ka sa buhay namin. Alam mo yun? Bahay ito ng asawa ko. Alam mo kung di ka nagbisyo-bisyo noon, siguro hindi naman mangyayari sa yan eh. Ngayon, ang pinipirwisyo mo kami mag-asawa. Alam mo, tumayo ka na dyan. Dali na. Huwag mo na akong pahirapan. Mandal ka. At kung itrato ni Baldog to na parabang hindi niya kadugo, Umain ka na. Umain ka na. Sa ayaw at gusto mo, kakain ka. Nga. Umanga ka na. Makisama ka naman. Umanga ka sabi. Nga. Huwag kang maingay. Kumain ka na. Kumain ka na sabi. Bilisan mo na. Nga. Anak ng tokwa. Masyado ka na nagiging pabigat. Ano bang naitulong mo sa akin dati? Wala naman, di ba? Pero bakit kita inaalagaan ng ganito? Ang sarap-sarap ng inuman namin magkaibigan dun, no? Bigla ka na lang papasok sa isip ko. Kaya kumain ka na. Ako, punong-puno na ako sa'yo, ha? Wala ka na itulong sa buhay ko, kaya kumain ka na. Tutuusin, dapat di ako maawa sa'yo, eh. Tokwa naman, no? Uminom ka ng tubig. Alam mo, sana natuluyan ka na lang, eh. Dahil yan sa kaugali mo noon. Kaya ka pinaparusahan. at lumipas ang mga taon, bumaligtad ang kanilang sitwasyon. Si Baldog naman ang humihingi ng tulong ngayon sa kanyang kuya. May motor na rin siya, oh. May sasakyan pa. Kanya nga kaya to. Tao po. Oh, ano ginagawa mo dito? Kuya. Tara, halika, bumili ka. Ang laki ng bahay mo, kuya. Opo ka. Ang ganda. Oh, hindi pa sinasagot. Ah, Ano ginagawa mo dito? Kuya, kasi wala na po ako ibang malapitan. Natanggal ako sa trabaho. Tsaka pinalayas din ako dun sa inuupahan ko. Kuya, baka pwede mo akong tulungan. Baldog,
Nung ako nangailangan ng tulong sa'yo. Kontrato mo ako parang hayop. Kuya, matagal na yun. Kalimutan na natin yun. Baldog, oo nga matagal na yun. Pero nakita mo naman yung trato mo sa akin. Kung pakainin mo ako, bakit ganun ang ginawa mo sa akin, Baldog? Kuya mo ako. At dumating na ang panahon para sa oras ng pagsisisi. Humingi siya ng tawad sa kanyang kuya at inamin lahat ng kanyang pagkakamali at ang kanyang pagpapabaya. Kaya ito ang palagi nating tatandaan. Maging tao ka sa kahit na sino man ang iyong makakaharap at hihingi ng tulong sa iyo. Dahil hindi natin alam, pwedeng bumaliktad ang sitwasyon. Dumating ang panahon na ikaw naman ang mas mangangailangan.